No Muslim can answer this question. My Muslim friends inform me Matthew, Mark, Luke, and John are inaccurate. They're perverted gospels. In fact, it's been changed, they will say. Right, exactly. No Muslim can answer this question. Mga kapatid, sasagutin ko itong mga Kristiyanong nagyayabang ang nagsasabi na ang Biblia raw, particularly the New Testament, ay walang mali. Walang mga mali. Ito, meron akong hawak, Holy Bible, the New Revised Standard Version, large print. Okay? Dito, ito'y, kailan ba ito? Ito'y Canadian Conference of the Catholic Bishop, Ottawa, in October 15, 1991, and Primator. Into 1952 and 1971, Preface of the Revised Standard Version. This is New Revised Standard Version. Okay? Babasahin ko na ito ay nagpapatunay the King James Version has serious defects. By the middle of the 19th century, the development of biblical studies and the discovery of many biblical manuscripts, more ancient than those of which the King James Version was based, made it apparent that these defects were so many as to call for revision. Binanggit dito as to many. This is Roman numeral number 13. Okay? Merong dito to the readers. At kung hindi kayo kontento, basahin din ninyo sa Preface of the Revised Standard Version 1952 and 1971. Dandoon, so many defects the Bible. Tapos tatanungin niyo kami, na saan ang mga defekto? Mismo Bible scholars ang nagsasabi niyan, Introduction of the Revised Standard Version. Ngayon tatanungin sa Muslim, saan ang mga defekto? Yung mga scholars natin niya, kung hindi kayo kontento, o yung mga umpunghang hindi kayo kontento, tatanungin pa natin si GPT. Tanungin natin si GPT. Anong isasagot niya? Okay. Chat GPT, pwede bang pakisagot? Tanungin kita. Okay. Sino po ba yung mga Bible scholars, Christian scholars, or dating Christian scholars nga nagsasabi na ang Biblia ay maraming mga mali? Marami sa mga potensyal na pagkakamali o inconsistency ng Biblia ay sina Mark Ehrman, isang kilalang eskolar ng bagong tipan na madalas sumalaki sa mga tekstual na kritisismo at mga pagbabago sa mga manuskrito. Elaine Pagels, isang eskolar na kilala sa kanyang pag-aaral ng mga Pinoy-sig na teksto at sa mga unang sige ng Kristyanismo. 3. John Chevy Spong, isang obispo na nagbigay ng mas liberal na pananampalatayang Kristiyano at madalas tumalaki sa mga tradisyonal na paniniwala. 4. Marcus Borg, isang eskolar na kilala sa kanyang pag-aaral ng makasaysayang issues at sa mas malalim na pag-unawa sa mga teksto biblikal. 5. Karen Armstrong, isang eskolar at manamilat na sumuli sa mga relihiyosong tradisyon at sa kasaysayan ng mga kabalan na aklat. Ang mga eskolar nito ay nagbigay ng mahalagang pananaw sa mga posibleng pagkakamali o The question is, well, where are the unperverted ones? Unfortunately, my Muslim friends cannot produce the unperverted one. Or mga scripture na mga mali, kami ang hahanapan, it's enough. Mga Kristiyano na nagsasabi, Dudong, hindi na kami dapat. Kristiyano na mismong nagsasabi na maraming mali ang inyong Biblia. Hindi pa kayo kontentos mga Bible scholars ninyo? Maghanap pa kayo sa mga Muslim na mas lalo namang hindi kayo maniniwala? Ano ba? Ladies and gentlemen, saan na yung tutulin ninyo? Sipin ninyo, mga kapatid ko, mga maalam sa Biblia. Hindi dapat kami ang magpapatunay. Kundi mismo yung mga scholars ninyo ang nagsasabi na maraming mali. Anong gagawin ninyo? Bakit dito pinagbuntulan mo yung mga Muslim? Okay? Ito po ang inyong lingkod,
Ibrahim Puncardas Romas. Please pakishare lang ho mga kapatid. At yung hindi pa naka-follow sa aking page o sa aking profile, please follow. Para makakuha kayo ng mga latest kong mga pinapalabas na mga video or mga vlogs kong maka-update kayo sa inyong pangdinig at pwede nyo akong tatanungin, pwede nyo akong hahamunin kung ano talaga ang Biblia. Maraming salamat sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.